The Senate Ombudsman Boying Rimulya and his team defended their 2026 budget before the institution he earlier wanted one member dismissed from. And let's bring in MOA journalist Merrimon Reyes. Merrimon, okay, and I quote, "Sobra sa batas, kulang sa prosecution. Kayang punuin lahat ng kulungan kung talagang ipaprosecute natin lahat." Sino nagsabi niyan? Clue, binanggit ko na siya kanina. At anong konteksto ang pagkasabi niya noon? Lord Paulina, so far in line din dyan ang natanong din ng media muna para lang magkaroon din ng mas malawak na konteksto. Ito kasi pagpapabilis ni Ombudsman Crispin Remulla from the filing daw ng cases up to the prosecution or even yung resolution is mas pinapabilis nila or pinapaigting nila ito. And ang natanong din ng media kung abot ba kaya by December meron na raw bang mapuput behind bars. Sabi naman ni Ombudsman Remulla, ayaw niya raw mangako ng pangit ang intensyon pero pinapabilis nila itong sa sistema para raw masiguro na yung mga mananagot ay mananagot. And so far din, pagdating doon sa yung filing daw, yung pagpa-file daw ng kaso, ang sabi din ni Senator Sherwin Gatchalian, usually raw inaabot ito 2 years, 3 years, pero ngayon ba sa liderato naman ni Ombudsman Remulla, mabilis ba ito? Sabi ni Ombudsman, hindi na raw aabutin ng ganong katagal. Titingnan nila tulad ngayon, within this next month, magpa-file na rin daw sila ng cases sa Sandigan Bayan na may kinalaman din doon sa mga kaso naman na binigay rin sa kanila ng ICI and ng DPWH. Walang ibang na name drop si Ombudsman Remulla kung sino yung mga sasampahan ng kaso. Bukod lang kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na malamang daw kasama yun and hindi pa raw siya sure kung may mga senador na raw bang kasama doon sa mga makakasuhan pero marami-rami raw ito. Same goes din doon sa preliminary investigation na ginagawa ng Ombudsman. Usually daw, it takes 6 months to a year bago matapos yung PI, yung investigation. Pero tulad daw ng ginagawa nila sa DOJ at maaari nilang gawin ngayon sa Office of the Ombudsman, within 60 days or 2 months, magagawa na raw nila itong preliminary investigation kasi tatanggalin na nila yung mga redundant stages. Kumbaga, kung nabubuo naman na yung mga ebidensya, mas mabilis na raw yun kasi ang tinitingnan nila dito, patataasan na nila yung antas ng ebidensya para mas maging smooth flowing itong mga kaso or mas magkaroon din sila ng case build-up tungkol dyan. And in line with that, yung kanilang 6.39 billion pesos na budget proposal for the year 2026, kasama na dyan yung pagpapatayo pa ng 3 karagdagan na Ombudsman Assistance Centers para mas mapadali yung at mapalapit sa publiko ang Ombudsman, mas madali daw yung pagtanggap ng mga reklamo, ng mga SALN, and other assistances na kakailanganin. Kasabay din dyan, sa ilalim din ng budget proposal nila, is yung pagmamodernize daw at yung digitalization ng kanilang sistema, hopefully maging paperless na rin daw kasi mano-mano yung current sistema raw sa opisina. So nakikita nila, dito mapapabilis daw nila ang sistema. Hindi lang pagdating doon sa storaging, sa data, kundi sa pag-file din ng resolution or ng mga kaso. Oo, parang isa kasi talaga yan sa ikinagulat ni Ombudsman Remulla, no? Yung lack of digitalization sa Office of the Ombudsman, kaya marami talagang backlog. But Merrimon, alam naman natin na ito nga si Ombudsman Remulla, nag-backtrack na siya sa kanyang plano na i-enforce itong 2016 dismissal ni Senator Joel Villanueva. Pero na-discuss pa rin ba yun kanina Buti lang, hindi member ng Finance Committee. Oo nga, si Senator. Pero, so nabanggit ba yun kanina, Merrimon? Pauline, actually, ang sabi ni Ombudsman Remulla, ayaw niya na raw sanang pag-usapan ito. And natanong din natin si Ombudsman kung nakausap na ba niya si Senator Joel, kung nakausap ba sila even ni Ombudsman na Martires. So far, hindi naman daw. Si SP Soto, nagte-text daw sila. Pero tungkol dito, yung nasabi kasi ni Ombudsman Martires na hindi naman daw yon secret decision, sabi ni Ombudsman Remulla, hindi niya raw alam. Kasi bakit hindi raw alam ng publiko, hindi raw alam ng taong bayan, maging mga tao daw sa Senado, yung mga senador, wala rin daw ka-idea tungkol doon sa naging reversal ng desisyon or ng dismissal order. Same goes din na sinabi rin ni Ombudsman Remulla, may public interest daw kasi itong kaso na to, itong issue na to. So, yung idea daw na bakit hindi raw alam ng publiko, alam daw kasi ng mga tao, may hustisya na raw, tapos biglaan may reversal pala. So, hindi raw magandang tignan yon. Kaya, pero ang sabi naman ni Ombudsman Remulla, pag-aaralan pa rin naman daw nila ito, kasama na yung timeline, since may isang dekada na rin yung lumipas na taon tungkol dito. And natanong din natin kung maaari bang mabuksan ulit yung dismissal order, if ever lang naman na naaral na talaga ito. Sabi ni Ombudsman Remulla, they'll look into it. Titingnan muna talaga nila lahat ng mga aspeto tungkol doon sa kaso. O baka sakali lang, Merrimon, ito.
Yung tanong kahapon sa story ko, maganda yung punto. So kung yung dating ombudsman ay ni-reverse yung desisyon ng previous congressman, ibig sabihin ba nito, yung kasalukuyang ombudsman, pwede niya rin i-reverse yung desisyon na ito. So ano lang yan, latag lang natin ang tanong. Theoretical, pero magkano budget ba hinihingi ng Office of the Ombudsman, Mary Mon? Pagdating doon sa mga plano nila, yung sa pagpapatayo ng Ombudsman Assistance Centers, 45 milyong piso. Pagdating doon sa modernization or yung kasama na dyan, yung tinitingnan nila yung paggamit din daw ng AI, yung sa training din daw ng kanilang mga employee, plus yung digitalization, ang tinitingnan din nila dito is lagpas 500 milyong piso ang i-allocate sa ilalim ng 6.39 billion pesos na proposed budget nila. Actually, itong budget nila mas mataas ito ng around 500 billion pesos compared for the year 2025. Pero so far, ang sabi naman ni Ombudsman Remulla, lahat ito para malinis talaga nila and sa taas din yung standard ng opisina. And tungkol nga doon sa kung pwede niya pa bang i-reverse yung naging reversal ni dating Ombudsman Martires, wala siyang binigay again na direct na answer. Basta ang sabi niya, pag-aaralan at pinag-aaralan pa raw nila ito, kasama na rin yung timeline. Kasi nagkagulatan na lang din daw, nalaman niya na lang na may reversal nung nasa isang panayam naman siya sa isang media outfit. Nagkagulatan tayo dito kahapon. Parang dating kasi na parang blindsided, Kasi for sure, when Ombudsman Remulla enter the office at nakita niya yung order na yon, i-enforce niya. Hindi niya nakita yung document kung saan na-dismiss yung May decision. isang legal expert na taga-UP sabi, alam mo kung within the office lang yon, hindi yun considered na memo lang yun. Para internal memo. Internal memo lang yun. And because this case was so highly publicized noong 2016, bakit hindi rin, diba, broadcast yung desisyon wow. na i-dismiss? Yun na lang masasabi natin. Wow. Oo. Pero okay, on other matters, Mary Mon, nilabas daw ulit mula sa Senate Detention Facility itong si dismissed DPWH Engineer Bryce Hernandez, bakit daw siya lumabas ulit? Pauline, kahapon, itong si Bryce Hernandez pumunta rin sa Office of the Ombudsman at ang nasabi dyan sa atin Ombudsman Remulla is for fact-finding. So kinausap daw siya, daw walang dinivulge na mga detalye. Pero ang nasabi naman, nung nakapanayam din saglit ng media itong si Assistant Ombudsman Miko Clavano, part pa rin daw ng conversation yung still, nung nasa DOJ pa si na Ombudsman Remulla, yung nais ni Hernandez na makuha na siya from the Senate custody. Pero bukod dyan, ang sabi naman ni Ombudsman Remulla, cooperative witness daw itong si Hernandez. Hindi na raw ipinipilit pa yung pagiging state witness niya kasi nga mahirap naman daw talagang mabigyan ng blanket immunity. And so far, yung pagpapatawag niya, same goes din kay Henry Alcantara. Nalaman din natin na pinapatawag din siya dito para kausapin. Sabi ng Ombudsman Remulla, mga investigator daw ang kakausap sa kanila. So for fact-finding ito, for case build-up din, though wala nga lang na-divulge na ibang detalye kung ano nga ba yung napag-usapan nila. Alright. Okay. Ang cute ng outfit ngayon ni Mary Mon, parang very Friday na casual. Very Sound of Music ang dating. Para kasi Ronald, nagpa-fashion police ka na rin ngayon. Grabe, si Mr. Lamas naman, araw-araw talaga yun. Ako naman ngayon ko lang, parang very Von Trapp ang dating, Von Trapp singers or sisters. Maraming salamat ang ating teleporting reporter, Mobile Journal sa Senado, Mary Mon Reyes, live from the Senate.